Alice Go kasi nga ano ayan na nako ayan na si Alice Go ayan. Alice. Oh, ikaw pala si Alice. Hindi kita nakikita. Saan? Ano ka ba nung mayor ka noon? Ando sila no? Sila governor? Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sek patulong. Bale, basta importante. Sek patulong. Totoo, tingnan natin ito. Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Ako tingin ko, para ngayon Chinese. Nawala yung nawala yung boses no, sayang. Malayo kasi yung nagbibideo eh. May death threat daw si Mayor Alice Go. Ayos 'yan, 'di ba? Sa pagkakasundo sa iyo, hindi ka na magagalaw nitong mga mga nagde-death threat kay Mayor Alice Go. Kaya siguro umalis si Mayor Alice Go dahil na rin nga po diyan sa death threat. Na kanyang natatanggap. Kasi talagang ide-death threat siya. Bakit? Kasi kapag katulad nito, nahuli siya, mapauwi na siya sa Pilipinas, pwede niyang i-booking kung sino ang mga protector ng Pogo. Imagine niyo po, halagang 6 billion. Ang napatayo nito na Pogo Hub doon sa likod ng Bamban Tarlac Municipal Hall. Wala ni isa man lang nakakita. Wala ni isa man lang nakapagbalita. Diba? Kuya Pogi. Ayan Kaya nga bro, to admin ng dumaan, walang nangyari dahil maigpit si Widodo sa droga, president ng Indonesia. Tama. Doon death penalty doon ang droga. Alam niyo po kaya yung dito, yung Australian na ng kartel, baka hindi rin po yan maisuko sa Indonesia. Kasi, eto katulad nito, kung si Alice Go, konektado sa droga, nahuli sa airport, may dalang droga, hindi rin natin ito makukuha. Kaya yung mga pinagbababanat ni Maharlika kagabi, patungkol sa palit ulo, pahiyang pahiya. Walang swap na nangyari, Kuya Patrick Lopez. Bakit kaya sa Indonesia napakabilis mahuli ang mga wanted at fugitive? Samantalang dito sa Pilipinas, authorities failed to prevent the escape of Alice Go despite their allocated CIF fund. Kuya Betlong Romero, natira ako ng Malaysia. Ang Malaysia at Indonesia, halos parehas lang naman sila ng style ng paggogobyerno. Kung tutusin po talaga, napakahigpit po ng Malaysia, napakahigpit ng Indonesia. Pati Brunei, mahigpit yan. Kaya po talagang madaling mahuli mga pugante diyan kasi hindi po sila sa corruption Merong mga nababayaran. Totoo naman 'yun, naranasan ko rin diyan sa Malaysia merong mga pulis na nalalagyan pero hindi katulad dito sa atin na na katulad nung panahon ni Digong, isang buong organisasyon, sindikato. 'Di ba biruin mo panahon ni Digong ang PNP ginawang tawag doon? Ginawang isang malaking crime syndicate. Diba? Totoo yan. Hindi yan biro. Totoo yung sinabi ni Espenido. Paps, 1, 2, 3 hearing sa Senado, walang nangyari, puro deny, wala talagang mapipiga dyan.
Karangalan pa nilang makulong dahil alam nila ang Pinoy, latagan mo ng pera, dagdagan mo pa ng amnesty. Ito, tingin ko kahit ano mangyari dito kay Alice Gu, Sheila Gu, Cassandra Ong, malabo tong magkaroon ng mga ano to, malabo tong magkaroon ng mga amnesty o paglaya, malabo po yan. Hindi na po yan lalaya. Ong at Go, salamat. Sama ulit pero sa kulungan na. Ayan. Totoo, Kuya Gardo Zap. Ate Wing Watanabe, hello po. Ayan, shoutout po. Kuya Betlong, correct po, sadyang talamak ang bribery and corruption dito sa Pilipinas. Buti na nga lang talaga, meron tayong Pangulong Bongbong Marcos, DILG Secretary na talagang mga prinsipyo nito public service para sa ganda ng imahe ng ating mga kapulisan, ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya yan po tuloy na pag-uwi nitong si Alice Gu. Baka nga nandito na check natin, baka nandito na meron nga pong bulong-bulungan dito. Ito daw si boyfriend ni Alice Gu ang nagpatakas. Pero dinenay ito ni Alice Gu na boyfriend niya, yung si Kaluyag. Tama ba yon? Kaluyag ba? O Kalayog? Kalugay. Pangasinan Mayor. Kalugay. Dinenay ni Alice Gu yan Eto, pakinggan po natin itong balita patungkol kay Benhar Abalos. Ang Check Benhar, ano na ba yung proseso? Kasi nung una, ang alam namin, BI muna, tapos NBI. Pag-uwi dito. Oo, pag-uwi dito. Pagkatapos, diretso na sa Senado bukas. Pero meron pang kraming naririnig Saan siya talaga i-detect? Well, ganito kasi po, nagsampa po kasi kami ng DILG. Kung maalala po ninyo, ang unang-unang kaso ni Alice at nasuspindi siya, yung sinampa namin kaso. Kaya siya na preventively suspended. Correct. At itong kasong ito ay aming pinay sa ombudsman. At kami ay kinampihan ng ombudsman, kaya siya ay nagkaroon ng temporary suspension, preventive suspension na tinatawag. Correct. At bukod doon, tumuloy yung criminal case sa ombudsman, yung DILG versus Alice Gu, at nanalo. At sabi ng ombudsman, binigay nila yung findings sila dito po sa Kapas. I think it was just 2 days ago, sa Kapas RTC. At ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nag-issue na ng
warrant of arrest ang APAS ITC. Tama po. Kanina lang po. Tama po. So, meron na sinasabi na ano siya yung warrant. Kanino siya ma-detain, Sec? Kanino? Ngayong gabi, no, inaano lang muna namin, dito po muna siya sa Camp Crame. Okay, no? Crame so, muna. Siya sa amin, hanggang ma-sort out namin ito. Kasi kung ang intention naman ay umattend naman sa Senado, siguro through the judge, no, pwedeng order ng judge kasi nasa judge na po iyan. No? Pwede naman siguro ano sa judge, madali naman po iyan, wala naman problema po iyan. Judge po sa Tarlac, RTC, pwedeng magbigay paalam. Yes, sir. Opo. Sec Benner, alam niyo po. Ganun po ang mangyayari ito. Alright. Sec Benner, alam niyo po habang nagsasalita kayo ay may pinapakita tayong mga footage, no? Nung magkasama na nga kayo ni Alice Go at merong mga ibang nakikipag-selfie dito kay Alice Go. Ano? Ang sinasabi kasi ng mga netizens, mga tao po dito sa Pilipinas, bakit napakasaya pa? Parang ina-idolize ba, no? Ng mga kasama? Oo, parang ano pa parang masaya na hindi natin maintindihan. Hindi ko masasagot yung mga nagpapakuha, pero nung nakausap ko si Ali, para bang there is a sign of relief. A sign of relief. Alam mo daw, sabi niya, kinikwento niya sa may napakahirap ako. No, para siguro ito para sa kanya relief na ito na natapos na, kaya sabi ko sa kanya ito patong-patong ang kaso mo rito, nakita mo na tumakas ka, kaya tuloy buong tao sa mata talagang guilty ka rito, nakita mo ginawa kong ano. So yun po siguro yung relief na kasi pinakita sa amin ng kapulisyahan ng Indonesia talagang palipat-lipat o yata nilipatan niya doon So you could just imagine yung pinagdaanan nito. Kaya siguro sabi niya, mas mabuti nila mahuli kasi magtago. Baka gano'n naman yung kay Alice. Sec Abalos, anong klaseng preparasyon ang gagawin ninyo para sa seguridad ni Alice Go? Dahil alam naman natin sa tinakbo ng kasong ito at maraming kaso to, napakita kung gaano kalawak yung galamay. No? Nung di umano yung sindikatong kinabibilangan niya. And therefore, vulnerable siya sa kung anumang influence, hindi ba? Yes. Go ahead. Tama ka dyan, Casey. Basta sa ngalan ng kapulisyahan, no, it will make sure na yung kanyang safety. Kasi nga, kamukha lang, she's just afraid of her life. No? Yung safety, pinangako namin ako at saka ni Chief Pagpil, pinangako talaga namin yun. No? Na kako, ito nga pala, mayroon nga pala dati ito ng Tarlac, naalala ko na di ba? Kaya gano'n, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala kung yan ang kinakabahan mo. But what is important right now, harapin mo lahat ng kaso mo at magsabi ka ng totoo. Huwag ka matakot ako. Ituro mo ang dapat mong ituro. Pinaninindigan pa rin po ba niya na siya'y Pilipino? Yun na sinabi ko sa kanya. Sinabi ko, Alice, ano ba to? Sinasabi niya, Pilipino raw siya sa diwa, ganon. So, pero sa bagay, marami kasing tao Casey at Tony, hindi na kami nakapag-usap ng gusto pero mamaya, ang biyahe namin, 4 na oras to. Kasama namin sa aeroplano. Kaya siguro doon lang makakapagkwentuhan kung paano. Pero kanina, masyadong madaming tao medyo magulo lang. Mahirap mag-usap. Ayun. Para sa more unbox. So meron talagang death threat etong si Alice Go. Meron talagang panganib. Shoutout paring PJ merong panganib sa kanya kasi nga po napakalaki ng sindikato na kinabibilangan nito. Buong Asia sindikato nito, lalo diyan yung Red Triangle ba 'yon o yung triangle diyan sa ano bang lugar 'yon? Gusto yung puntahan ng kapatid ko nung nakaraan Nakalimutan ko. Basta yung 3 bansa na 'yon, kapag doon siya pumasok, yun yung magiging parang safe haven niya. Bakit? Kasi under ng mutiny yung lugar na yun hindi parang walang gobyerno. I'm pissed off with all this treatment from the officials. Softy Grace Thomas.
Kay Kuya Pogi, sabi niya, yes, dumating na ang kakampi ko, yang si Marbil. Hindi mo mapagkakatiwalaan. Ayan ang nagpa-dismiss o nagpalipat kay Buyakaw. Kaya ni-raid ang Pogo, Tarlac, walang nangyari sa kaso. Parang ano yata hindi naman si Marbil, si ano yan, yung si... Ano ba pangalan nito? Mga nakalimutan ko mga pangalan yung isa yon, yung si IDG. Na tao ni Digong, yun ang nagpaano yata nun. Kay Kuya Gardo, sa tingin ko death threat niya yung mga taong tumulong sa kanya sa pagtakas. Hindi na niya siguro made-death threat yun. Ang makakakuha ng death threat si Alice Gu. Kasi ang ide-death threat si Alice Gu nung mga sindikato na kanyang mga nakasama. Kasi ngayon, pwedeng sabihin na ano to, ikaw ay aming aanuhin na. Kumbaga parang kasi wala na siyang silbi. 'Di ba? Booking na siya. Na-expose na siya. So ano pa silbi sa sindikato ni Alice Gu? Wala na. Alam natin kapag wala ka ng silbi sa sindikato, ano ba ginagawa? Dinidispatch siya. 'Di ba? Nawawala na lang na parang bula. Kaya ito, ano natin dito ay ano to, talagang meron pong death threat. Naniniwala tayo doon, meron talagang death threat tong si Alice Gu. At ano to talaga, delikado talaga po ang kanyang buhay. Dahil nga po sa ano na yan, sa kanyang mga nalalaman. Sana nga, 'di ba, ikanta niya na. Sabihin niya na kung sino yung sana magtugma sila ni Sheila Gu. Kung sino yung sinabi ni Sheila Gu, Ate Janet Rosario, sana yun din ang sabihin ni Alice Gu. Sana yun din ang ituro ni Alice Gu. Para match ang kanilang mga pahayag, 'di ba? At 4 na oras pala yung biyahe, medyo malayo. So, kung umalis sila doon ng alas 6 or alas 7, mga alas 11 po ng gabi ang dating nila rito. Sana talaga, no, maging ano. Yan, si Karamat nga, Karamat. Yung Golden Triangle, nakalimutan ko tawag dun yung 3 bansa na yon. Gustong pangapuntahan ng kapatid ko yun Nakakalimutan ko pangalan nung yung merong mga ruins, papasyalan. Naniniwala po ba kayo na private plane ni Kibulok ang gamit ni Gu sa pag-alis ng bansa? Ewan ko lang. Ewan ko lang din natin alam pero pwede no? Kasi KLIA daw lumapag yung tatak ng ng passport ni Alice Gu, ni Sheila Gu, kaparehas ng tatak nung sa akin nung dumating ako ng KLIA Kaya ano po yan, baka sinabi lang nila kasi pwedeng ganito nangyari. Nakipag-transaction sila sa taga airport o taga Bureau of Immigration na magpapalakad sa kanila. Kunwari lang, sa Davao Airport sila aalis. Private plane ni Kibulok ang sasakyan o private plane o chartered flight o private plane ng ibang kumpanya. O ito ay ano tawag dito? Eroplano na mga cargo, ganyan. Ngayon, pwedeng ito pong si Alice Gu kinausap nung magpapataka sa kanila. Eto kahit anong mangyari, magkapit-pitan man ng tinggil dito wag na wag ninyong sasabihin na nag-eroplano kayo. Wag na wag kayong aamin na nag-eroplano kayo. 'Di ba? Kapag ngayon, kapag nandoon na sila, pwede nilang sabihin talaga na nagbarko lang sila o sabihin nyo, ganito sinakyan nyo, ganito ang ginawa ninyo, di ba? Para hindi po masilip yung pag-alis nila ng airport. Kasi pwedeng i-check yung CCTV ng mga airport
Kapag na-pinpoint na yung airport na pinag-alisan ni Alice Go, ni Sheila Go at Cassandra Leong, pwede na nilang malaman, o saan nga ba yung saan nga ba yung airport kayo na umalis. I-check yung CCTV. Tapos, kapag nalaman dyan na ay nakaalis sila, o kunwari, Davao Airport, Cebu Airport, o Clark Airport, dyan na ngayon magkakanda leche-leche ang mga taga Bureau of Immigration, kung sino ang nagpatakas. Ate Rhea, hello po. Dyan na ngayon mabubuking. Ayan na, nalaman na natin. Nakatakas dahil sa private plane, nakatakas dahil sa chartered flight, di ba? May kasabwat na BI. Doon ang magkakabukingan. Kaya nga po, napakahalaga nitong si Alice Go na buhay makauwi ng Pilipinas, hindi masaktan, hindi mapaano. Kasi nga po, pwede po talaga itong magkaroon ng banta sa buhay. Kasi ito ang pinaka malaking tao na makapag-uugnay, makakapagsiwalat ng mga naging partisipasyon ng mga taong gobyerno, mapa-current or mapa-past administration, kung ano ang kanilang mga ginawa para maging mayor si Alice Go. Diba? Kaya yan po ang ating aabangan. Sana talaga ay maprotektahan po etong si Alice Go at hindi po